Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy para sa mga Aries. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Devil, the Wheel of Fortune, at the Emperor. Ang energy ng mga cards na ito, ang ilan sa inyo, meron kang item na gusto. Kapag nakuha mo na yung item na yon dahil sa sobrang pagkagusto mo, meron na naman darating na item na magugustuhan mo ulit. Hanggang sa marirealize mo na yung mga binili mo or gusto mo, hindi naman pala ganun ka-importante or hindi mo nagagamitin sa mga susunod. Maganda naman talaga na meron kang regalo para sa sarili mo, pero kailangan ng pagkontrol at saka limitasyon. At saka para sa ilan, merong magandang mangyayaring pagbabago sa buhay mo. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Para sa career, ang ilan sa inyo, natatalo ka ng emosyon mo. Ang ilan sa inyo sa career ay may financial growth at saka magfo-focus ka sa mga bagay na gusto mo. At saka kailangan din maging organized or kung ito ka na talaga, organize yung mga plano mo, magkakaroon ng achievement sa mga goals na gusto mong matupad. Ang ilan sa inyo merong dagdag kita. Ang ilan naman ay magkakaroon ng bagong negosyo. Kumbaga, may mga oportunidad na positibong darating. Abot tanaw na yung tagumpay. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Sa mga single, ang ilan sa inyo, nag-give up ka na talaga sa paghahanap ng love. Kasi ang tingin mo, lagi ka na lang naiiwan or hindi tama yung direksyon na tinatahak mo. Nararamdaman ito ng mga kaibigan mo or loved ones, kaya merong ipapakilala or isasuggest. Itong 5 of Pentacles ang nagsasabi na kung ano man yung problema mo sa career, sa business, o kaya sa love life mo ay temporary lang. Naka-2 cards ka na huwag ka basta mag-give up. At saka para sa mga single, huwag mong isipin agad na gusto mong magkaroon ng relasyon. Isipin mo yung kung paano mo mapagtitibay, yung connection mo sa kapwa mo. Yun kasi yung simula na makikilala mo yung the one na ready na para magkaroon ng long-term na relasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, gusto mong takasan yung relationship niyo ng person mo. Kasi nakakasakal yung pakikipagrelasyon sa kanya. At ang tingin ko guys, merong nagawang mali itong person mo. Naapektuhan ka sa karma niya. Kasi 'di ba sabi nga nila, kung ano yung tinanim mo, yun yung bunga. Itong Princess of Summer ay merong bagong relasyon na darating or emotional experience. Pwedeng friend mo ito or bagong makakarelasyon na magbibigay sa'yo ng kaalaman patungkol sa ano yung mga tamang desisyon para maging happy. Kailangan kasi ng healing ng ilan sa inyo, lalo na't nagkaroon ng separation ang ilan kasi hindi mo na kayang makipagrelasyon sa unhealthy na relationship. Pero yung negatibong sitwasyon pa ang naging dahilan para mahanap mo yung true happiness.
2445. Balance your relationship and career. Meron kasing person na nagpapakitang seryoso or dedicated siya sa career niya. Pero ang totoo, meron naman talaga siyang oras para sa sarili niya or sa relasyon. Nakadalawang cards ka na mahirap pakisamahan yung person na minamanipula ka. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, matagal na kayong magkahiwalay ng person mo at nakatagpo ka ng person na sineseryoso ka. Alam mo yan sa sarili mo kasi naramdaman mo na siya yung soulmate mo. Ito yung next na mangyayari. Three of Swords, Ace of Cups, at the Strength. Itong cards na ito ay pinapakita na merong matinding kalungkutan na mangyayari sa buhay mo. Pero wag mong ibabad yung sarili mo sa mga negatibo. Lakasan mo yung loob mo kasi maraming bagong darating kaya merong tinatanggal or nawala sa buhay mo. Sa financial, dahil na rin sa nafo-focus ka sa mga negatibo, hindi mo maharap ng maayos yung trabaho mo or negosyo. Yung malaking kita o kaya promotion ay nalalagpasan ka. Pero dalawang cards pa rin ang nagsasabi na merong positibong darating patungkol sa financial. Magiging successful ang dating ng financial sa iyo, merong makakausap ka na patungkol sa business ang pag-uusapan nyo or career na mas magpapaunlad sa iyo at may magandang kita. At saka huwag kang magduda sa sarili mo. At saka huwag kang matakot kasi malaki yung chances mo na maging matagumpay. Sa relationship, ang ilan sa inyo merong nanggugulo sa relasyon nyo. Ayan, connected pa rin itong card na ito na merong celebration, success at happiness na darating sa buhay mo. Lalo na kung patungkol sa career, sa mga bagay na gusto mo, at saka sa business. Pero pagdating sa relationship, nakatatlong cards ka na merong betrayal ang relasyon. Ang ilan sa inyo nagkaroon man ng third party pero ikaw pa din yung pinili ng person mo. Mas lalong naging matatag ang relasyon. Itong Five of Summer ay connected din na ang ibig sabihin, magtiwala ka sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Alisin mo yung mga negative emotions sa kapwa o kaya takot para walang maging hadlang sa mga plano mo or mga darating na blessings. Kasi ang ilan sa inyo nagkaroon na talaga ng ending ang relasyon. 8-8. Keep love in your heart. A life without it is like sunless garden when the flowers are dead. Mararamdaman talaga natin yung ganito na ayaw mo na magtiwala or magmahal. Pero darating din yung panahon, nalilipas din yung ganyang negative emotion. Mahirap kasi yung pinagdaanan ng ilan sa inyo na trinaydor ka. Sa mga single, ikaw yung naging third party sa relasyon ng iba. Hindi mo ito alam. Pero kung nalaman mo na, hindi ka natatrap sa sitwasyon kasi meron namang taong nakalaan talaga para sa iyo. Lalo na kung single ka naman, huwag kang paggamit at saka nakadalawang cards na makikilala mo na yung the one. The Temperance, Six of Cups at Four of Pentacles. Pinapakita sa mga cards na yung i-welcome mo sa buhay mo ay yung mga positibo. Ihiwalay mo na yung sarili mo sa mga hindi naman nakakatulong or hindi nakakapagpasaya sa buhay mo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, meron kayong sakit sa pamilya na magkakaroon ka din.
At ang advice ng cards para maagapan mo ito ay kailangan ng check-up, lalo na kung binigyan ka na ng sign. Ang ilan sa inyo may marka sa katawan mo na hanggang nagkakaedad ka ay nakikita mo pa rin. Posible na dahil sa nung bata ka pa, aksidente o kaya health issue. Sa mga single, merong potential person na matagal na talagang pwede na makarelasyon mo. May posibilidad na dati mo na siyang kakilala or malapit na kaibigan. Kaya lang ang ilang single, meron kang tinatangis sa puso mo na hindi mo kayang palitan. Ang ilang single, hindi ka ready na mag-move on kahit na may mga potential person na nagpapakita ng interes sa iyo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, naka-4 na cards ka na maayos ang relasyon nyo ng person mo. Merong give and take at saka kapayapaan sa relasyon nyo. Itong next card ay very positive, lalo na sa relationship na merong happy ending ang relasyon nyo ng person mo. Mararamdaman mo yan kasi ipaparamdam nyo sa isa't isa na kayo talaga'y nakatadhana. May blessings, milagro, abundance sa career man or negosyo. Sa mga single, yung bagong opportunity na darating sa iyo sa love, naka-3 cards ka na. Pero kung ayaw mo, huwag mong pilitin yung sarili mo kung hindi ka talaga ready. Itong 10 of Summer, anuman ang kalungkutan na nararamdaman ay merong magpapapuno nito. Ang family mo o kaya mga kaibigan. Ang ilan naman na nasa relationship, may pagka-immature ang relasyon nyo kaya hindi natatapos ang pagtatalo. 2-2-2. Focus on the positive. At saka i-add ko lang, naka-3 cards ka na sa happiness. Pwedeng kasalan, celebration, o kaya patungkol sa karir mo or negosyo. At saka guys, para sa mga single or nasa relationship, ikaw yung magdesisyon para sa love life mo. Nakailang cards ka na para sa kasalan eh. Maybe ito yung nagpapapigil sa'yo. May mga hindi pabor. Kung kaya mong panindigan yung desisyon mo, wala nang dapat nakakapagpapigil pa sa iyo. Alamin naman natin sa charms kung ano pa yung pwedeng sabihin ng guide mo. School. Ang ilan sa inyo, maybe anak mo ito or ikaw na nag-aaral pa. At saka merong cards patungkol sa exam. Ayan, sasabihin ko pa lang, success na mapagtatagumpayan mo kung meron ka mang test. Scent, maybe ang ilan sa inyo or ang person mo mahilig sa pabango. Sana nakikita nyo guys kahit maliit. Ito naman yung iba pang charms. Ang ibig sabihin nito, mas nakakapag-relax ka kapag nasa labas ka. Kung meron man kayong sasakyan, nagdadrive, yung mga ganun ba. Itong 2 capsule naman, maybe ang ilan sa inyo meron kang iniinom na gamot na hindi mo pwedeng kalimutan. Ang iba naman kulang ka na sa vitamins kung marami kang ginagawa. Itong butterfly ay may mga transformation na mangyayari sa buhay mo. Sa bagay, sa mga tarot cards, ganun din naman yung ipinakita. Kaya merong success na nangyayari sa iyo. Ayan celebration na naman. 'Di ba? Nabanggit ko na nga patungkol sa kasalan, sa graduation, yung mga celebration na aatenan mo. Itong feather ay kalayaan kasi ang ilan nga sa inyo ay nagkaroon ng separation. Pero hindi naman yan negative. Mas makakabuti pa nga sa iyo at saka sa health mo.
Itong the key, ang ibig sabihin ay naiintindihan mo na kung ano yung katotohanan at yung journey mo sa buhay. Marami ka pang pagdadaanan at madidiscover sa buhay mo. Itong pause naman ay loyalty at saka faithfulness. Pwedeng kaibigan mo or person mo. Ito naman yung mga letters na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.